Ang pagkakasabat sa Batangas sa tinaguriang pinakamalaking huli ng droga sa bansa, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagpunto niya sa pag-inspeksyon sa mahigit 13 bilyong pisong halaga ng iniinalang shabu. Walang nasawi o nasaktan sa operasyon. Nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Halos 2 tonelada ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Ganyan karami ang nasabat sa isang checkpoint sa Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas kahapon. Ngayong araw, tinungo ni Pangulong Bongbong Marcos ang lugar para inspeksyonin ang aniyay pinakamalaking huli ng droga sa buong bansa. Kasunod ng 11 billion pesos na nasamsam sa Infanta Quezon noong March 2022 na nagresulta sa pagkakaaresto ng hindi bababa sa 10 suspect na sakay naman ng 3 van. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. This is the approach that we are taking to the drug war. We take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Pinuri ng Pangulo na walang nasaktan o nasawi sa aniyay pinakamalaking shabu shipment. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga Ganito rin ang nauna ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kahapon, kung saan sinabi niyang maaaring mapagtagumpayan ang kampanya kontra droga sa pamamagitan ng kasalukuyang programa ng kapulisan at intelligence na hindi na kailangang gumagamit ng karahasan. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito. Sulugin o ano kaagad. Basta we will just follow whatever is in the law. Sabi ng Pangulo, matitiyak niyang hindi nagmula sa bansa ang mga drogang nasabat sa Batangas. Iniimbestigahan na kung saan sana ito dadalhin. Bilin ng Pangulo sa mga otoridad. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate. There is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not para magawa, napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas. That is a situation that we are hoping to achieve. Keep operating and keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down the activities of the drug syndicates. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang inventaryo ng pulisya sa mga iligal na droga bago ito dalhin sa crime lab sa Camp Crame para sa tamang disposisyon. Ayon sa PNP, ibang-iba raw ang marka ng mga droga kumpara sa mga nakatibag na droga noon. Possibly nga po ay may ginamit po na yati po para po makuha po itong mga illegal drugs po na ito. It is not impossible na ito ay bahagi lang mas malaking shipment po ng drug. Isa sa tinitignan sir natin na itong mga pumapasok po na illegal drugs sa ating bansa ay hindi naman po tayo palagi ang intended user. Ang nangyayari po ay nagiging transshipment point lamang po ang Pilipinas. Isinailalim na rin sa inquest proceedings ngayong araw ang nahuling suspect na unang dumepensa na hindi niya alam na iligal na droga ang kanyang i-deliver. Honestly, I was just trying to make money. That's it. It's a delivery, pick up delivery. Para sa GMA Integrated News, Denise Abante, nakatutok 24 oras.